Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:37 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng pahuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kon aga. Magadulong sa labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program subong adlaw sa Martes, Abril 14 na kita, tuig 2026. Mayong aga Ems. Mayong aga Jen. Good morning. Happy Tuesday morning sa mga katuran naton nga nagapamati kag nakatutok diin man kamo nga bahin sang Western Visayas. Adlaw kita sumusang Martes, petsa 14 bulan sa Abril tuig 2026. After sang sunod-sunod nga pagpatuman sang oil price hike, Jen, good news subong nga adlaw kay epektibo subong nga adlaw sang Martes ang pagpatuman sang big time oil price hike kun sa diin lauman sang aton nga mga kauturan, especially mga motorista, ang pagnubo sa presyo sang gatong. Te patughong na kamo sa aton sino mga kauturan nga nagahingalit no para nga maka-save kang makinot gawa. Dako-dako ni ang rollback subong adlaw 20 pesos sa diesel, sobra 4 pesos sa gasolina, 8 pesos sa kerosene. Kabay pa magsigi-sigi na ini kun tani no kag masundan pa sa dason nga semana bala naton nga ti grabe gid ang epekto sini, especially sa aton sini nga mga drivers na nagdigad. Hopefully ma-sustainer magapadayon ining pagnubo niya bisan sa amat-amat lang sa tudtuod no. Ti first ini nga rollback after sa sige-sige nga pag taas ang presyo sa produktong petrolyo. Ti maski pa paano makabulig-bulig din sa aton mga drivers sa kagadugang pa sa sige-sige pa ang distribution sang fuel subsidy kag mga cash relief assistance sa affected transport sectors naton kag kabay pa nga makabulig ni makapian-pian sa aton sini nga pagkinahanglanon, especially sa mga drivers naton. Actually sinila nga weekend Jen no, Sabado kag Domingo sang nakapatughong na ang may masobra 1,000 naton ka public utility jeepneys and drivers diri sa Iloilo City gamit ang ilang fuel subsidy coupon o kon FSCs nga hatag sang Iloilo City Government bilang kabahin sang fuel subsidy program. Nakabaton sila sang tig 1,500 pesos nga balor sang petroleum products kag amo ini ang ginpatughong nila sang nagligad nga Sabado kag Domingo. Ti dako man ini ang bulig para sa mga PUJ drivers naton diri sa syudad nga nakabaton sila sang assistance gikan sa Iloilo City Government kag syempre ginaulat man naton Jen nga basi ang masunod nga makabaton sang cash relief assistance gikan sa DSWD ang mga PUJ drivers naton kag operators kay kung madumduman naton mga tricycle drivers pa lang ang nahatagan sang cash relief assistance diri sa Western Visayas. Hindi gid gawa siling gid masiling naton nga stable pa ang price sang aton nga mga oil products.
tungod nga sige-sige pa ining conflict dito sa bahin sang Middle East. Pero maski pa paano, ti daw masiling naton nga makagulugin hawa kita. Kag tani masundan pa ini kay ang aton nga gobyerno nagapangita gid sang mga pamaagi efforts sa kung paano nga maka import kita ang mga deliverables nga mga oil products ti naga-inabutan man. Kag ang ginatanaw gid sa aton sini nga government nga maka-access kita sang supply, no, hindi lang sa Middle East kundi sa iban pa nga bahin sang kalibutan para nga damo kita bla baklan daw pares na blaem sa mga nagabaligya bla sang utanon no. Amo na Diri para- sa city bla may makabakal ka to sa sulod sa mall, makabakal ka to sa amo nga merkado, sagwa may amo sini nga presyo. Damo kita supplier, mas manami kag hindi kita concentrated sa isa lang ka supplier. Kung masalig kita tanan sa Middle East lang tanan ng supply, paano nabi kung hindi pagbuksan sang Iran ang Strait of Hormuz, ma-choke to karon ang aton sini nga supply. Tido amo man do puro parehas man nagakatabo subong di sa sa mga bulantero naton. Sakto gid Jen, ginaulat-ulat naton ang update kung may mga maayo pang pagkipag-angot no kag mga naistoryahan nga mga agreements dito sa may bahin sang duha ka pungsod no, but as we wait ang pasalig ya sang gobyerno nga ginaobra sang tanan ang gobyerno ginaobra ang tanan para makabulig sa mga pumuluyo kag mahagan-hagan ang epekto sang tensyon sa Middle East. And speaking of baligyaan ay diriya sa Iloilo City no, matapos tong nagluntad nga komosyon sang nagligad nga Sabado sang gabi ang bahin sang Local Economic and Enterprise Office ang ilayang nangin pahayag padayon ang ilang operasyon Jen batok sa mga naga-obstruct sa mga dalanon kag sa pagpatuman man sang ordinansa nga dapat within 100-meter radius sa linda sa Iloilo Terminal Market wala sang mga nagabaligya sang mga produkto kag ulutanon nga pareho sa ginabaligya sa sulod sang merkado lokal no. Ang panugyan ni Mama Rizal Mabakiao Jen nga dapat kuno balansihon nga while ginaprotektahan Manila ang mga bulantero ginatagaan sila sa nga kahigayunan nga makabaligya dapat kuno pasiguraduhon man nga ang mga negosyante kag ang mga market vendor sa sulod sang public market hindi man madulaan sang negosyo. Amo na kahapon na may ara sila sang meeting kaupod ang LEO kag mga bulantero agod liwat nga istoryahan ang ilang schedule kag kung ano ang mangin plastada sang sining mga bulantero nga nalakip sa komosyon sa nagligad nga Sabado kag ang pag-promote man kag pagpanugyan sang Iloilo City Government nga suportahan ang ginapatigayon nga market days kada adlaw sa mga nanuhay-tuhay nga mga merkado publiko Jen. Tibala nato ning ang aton nga terminal market, ang central market, bisan ang lapas nato bag-o pa lang ni na open nga mga merkado kag siyempre may mga adjustment gid na no. Ang punto diri kag ang gina-encourage naton diri nga mangin mabinungahon productive ang dialogue kay hindi naton ni ma-resolba sa pursahanay no. Balaan naton nga ti ang aton sini nga mga vendors may mga adjustment ini sila kag hindi nato ni ma-resolba sa kargahanay sa dakpanay may mga gid na may mga kinahanglan i-resolve kag nami gid nga mapungkuan maistoryahan mangin open ang both sides sa pagplastar sang ila sini nga mga concerns no kay ti hindi naton ina gusto nga mapadayon nga magsigi-sigi ang ini nga konflikto sa tunga sa mga bulantero sa aton sa nga mga personnel from LEO nagalaom kita nga mangin bukas ang magtimbang nga kampo dira kag maka-create sang solusyon no nga makabenepisyo man sa aton sini nga mga vendors dira no ti kung mangin sirado ang dalunggan sang kada party kag ano na lang pagustuhan ang emosyon nati laban-laban wala gid sang kasulbaran kag matabo ini permi ti gusto nyo na bala matabo
Tiyang request dyan actually sa mga bolantero nga kung pwede sila adlaw-adlaw man makabaligya. Ang market days abi may specific schedule lang kag hindi lang isa ka market. Halimbawa, sa may Central Market sa adlaw sang Martes 5 p.m. to amo sini nga oras. Tapos ang next naman nga schedule sa La Paz Market, ang next nga schedule Central Market. Amo na nga ang luyag tani sa mga bolantero, adlaw-adlaw man sila makabaligya. Pero ang pagpaathag kahapon ni LEO Head Maricel Mabakyaw, hindi pwede nga adlaw-adlaw sila makabaligya. Kay ti ang iya nga gin-highlight si Nino nga ang area dira sa may super bagsakan nang na dapat ang sasagwa, wala na dapat kinabaligyaan kay para tagaan man sang ligwa ang mga manugbaligya or market vendors naton sa sulod, no? Kag ang pagpaathag man ni Maricel Mabakyaw nga maximum tolerance ang ila nga ginapatuman sa tunga sa mga alegasyon nga ti may mga nangkuha kuno sa mga ulutanon to nga gin-confiscate, may mga Pati ano gani kuno, pati bag kuno nga may mga IDs kuno. Una may mga ginkuha nga bag. May ginkuha, wala mabalik. Ti amo na ang irang pagpaathag nga kung pwede man lang kuno maistorya, amo na ang ginatinguan man nila, ginaistorya nila ang mga bolantero, pero kung hindi madala sa istorya, amo na ginahambalan nila nga himuson, kag may ara gali kita dyan pagsulundan nga pwede ma-confiscate sang LEO ang mga produkto sang sini nga mga bolantero apang tagaan sila sang tion mga isa ka bulan agud nga ma-recover ang ilang nga mga ulatanon. Kung utanon to sabi sa kabulan no itsura sang Unang nagari, sang cabbage to very polio mo bino gin confiscate sa kabulan no itsura sina man kung kamatis to. Di kung Siguro wala madunot gito guro. laban-laban kung wala ko may maklaim, may ginadalaan sila dito sa may balay-dalayunan para hindi maguba ang mga produkto. So amo na ang ilang policy. Ari bala pamatian naton dyan ang kabahin sang pagpahayag ni Local Economic and Enterprise Office Head Ma'am Maricel Mabakyaw sang ma-interview sang media kahapon. No, kami sa team namon, sa composite team namon, always namon gina-emphasize gidiyaya ang maximum tolerance. Kag ginapainchindi gidya namon ang mga vendors. Kag before namon na siya i-implement, may ara kami nga consultative meetings, kag meetings, kag information dissemination sa atong mga vendors and mga volunteers. We said ma'am nga may maximum tolerance pero nga nagsulta sa promotion gito ma'am ano natabo ito. Because that time may na-create yung scenario, actually gina-istorya naman ang vendor that time and sa likod naman may natabo. That's why nga, pero kami during that time kaistoryahan kami sa mga vendors. Ako nga team ara man sa akong palibot. So it means may na-involve nga kabahin sa composite. Kami ang mga composite team ara kami sa isa sa vendors na ginatupang namon tanan kapalibot kami. Oo, sa issue naman sa graduating Ay kay may leader kita may team leader kita. And may ginaistorya kami dira nga tatlo ka vendors nga lalaki. And ginpahimos namon initially ginpahimos namon ang tanan nga mga goods because ara siya sa sidewalk. Kay ginhimo na nila nga storage and at the same time galadlad sila nga gabaligya. So ang iba nga duha ka vendors naghimos and gulpi lang siya naglusot. Nagpanipa kang karton nga may kamatis. And before that, ang iya pagid nga sa side na si Manong, I don't know kung tatay niya na or tiyo, ginpanghaboy man ang mga rabanos. So kami may mga sako man kami nga dala, ginbutang namon para ma-clear man ang area. Kay usually ginabayaan lang na nila ti basura, hindi man malapta siya. So prior So is reject na to ng mga goods like ang mga kamatis pala. hindi, kay ara ako. May iba to nga mga goods nga ginhambalan naman sila nga himuson. May iba nga ginhimos. May ara nga ginhaboy nila, so ginhimos namon. And pagka following day, ginkuha man nila. Kung sino sa mga bata, Nagahambal balaan nga may nagapasalik sa ila. Actually, amo na. And kag ang mga vendors na ni kilala naton, natingala lang kami nga during that time dulain ang pag-atubang nila kag hindi na sila maistorya. And pagtubang namon to duduwalan to gani ka vendors ang kilala namon ang iban to mga bago. bigyan ng balsa naman kung sa grupo ni Resulson. Kay sila niyang mga vendors niya nga daan nato nga vendors kahapos man lang sila istoryahon kag na istorya nato sila before.
grupo pero may naghambal sa ila nga ginapasalig sila nga pisto sila sa fishing port, tagaan sila lamisa, tagaan sila payong. Amo man lang ang hambal nila. Tagaan sila budget. Nga dito sila lang, ma'am. Isa sa mga requirement natin dapat taga city. So amo pa lang na. Hindi sila kasulod, that's why volunteers dira lang sila sa ato nga Martisan. So pila ang ma-allocate sa sulod sa Ang volunteers naton dira lang sa Sagwa. Ang gina-allocate naton sa sulod mga vendors naton, mga transient nga taga syudad nga mga current occupants. Nabatian dyan ang kabahin sa interview kahapon sa Iloilo City Health Press Corps kay Ma'am Maricel Babaquiao. No? Pagpaathag ni Ma'am Maricel, may ara sila sang listahan niya sang iya ginakabig nga mga lihitimo nga volunteros nga nakapalista ya sa ila, mga around 200 nga ginapangitaan nila subong sang pwesto. Pagpaathag man niya nga ang mga kalabanan kuno tong nalakip sa komosyon, wala nalakip sa lista kag mga baguhanon nga mga bolantero, no? So na-mention kay ina ni Ma'am Maricel nga may mga requirements nga dapat taga city ka, dapat taga diri ka, para naman sa mga taga probinsya sang Iloilo, pwede man sila sa gihapon makabaligya pero sa iba na nga merkado publiko. Amo na ang ginatawag naton nga market days nga naistoryahan naman kuno sa tunga sa mga vendors association kag sa mga bolantero sa mga consultative meetings nila. Ti kung tanaw nato na, speaking of nag-istoryahanay, no? Ano ka productive ang inistoryahanay nga na? Kay gapati kita nga, ano ini, long term ini, kag hindi lang niya makuha sa isa lang kasesyon pag istorya ta, okay da yon. May mga adjustment ini kay balaan naton nga bag-op lang ni ang aton nga mga merkado nga ginpaidadom sa PPP kag daw sabahin sa aton nga mga vendors ang ilang nga concern nga ti kung ang market day dara sila i-allow pero lain-lain no, isa lang nakaadlaw sa isak semana. Lain-lain nga markets. Nagalibot-libot sila halin sa super kadto sila sa lapas o kundi inda nga may market day. Kag may requirement pagid kuno nga dapat may ID sila. Oo, ti karon balaan naton ang struggle. Amo na sila naton hindi ni overnight nga pag tulog mo, pag bugtaw mo wala na daw siling nga pamanyos ka lang da pagkaaga dula ng pagpalanakit. Ang himuon gid siniya settlement pungkuan. Ang ordinansa kay tiga patuman mo lang na intindihan nato na sa LEO gina-implement mo lang na ni Ma'am Babaquiao mo. Outside sina hindi naman na sila maka-implement sang wala dira. So dapat sang time nga ini gin-implement ang pungkuanay gidara kung may amendahan dira gina mag-uumpisa no ang role sang aton sininga legislative kung paano iti na-implement na ni mayo lang kay may dialogo subong nakita naton nga may ara sing pagpamatianay sang concern, no? So kabay pa nga magresulta ini sa mabinungahon nga deal. Kay ti ang goal mo lang diri actually nga may supply iya sang pagkaon ng mga konsumidor naton, no? Kag mapungkuan sang both parties nga mano ini hindi na masundan pa kay ti makitaan mo blaims nga mga kamatis gilalapdas dalan ka mahal daan sina. Ang gilisahon mo da kron may mga amo sila nga emosyon, mga saging to karon nga sinipi ti ginwapang haboy sang vendors. May confiscation sa mga produkto. Kag ang pag-recover sini tagaan kay isa ka bulan, kay hindi ka man pagmultahan. Wow, ti perishable daan na mo ang mga utanon. So, kung perishable dapat may time element ginay EMS, no? I-preserve mo, i-ref mo para hindi madunot. Ti do parehas man nasubong sa negotiation kag pag-settle sang sininga issue nga dapat hindi mo ni pagpadugayon kay perishable man ang konflikto masigi-sige kung hindi ma-address kag hindi mangin open ang both parties sa kung ano man nga deal no ang kung win-win solution nga ma-resolve ang ini nga problema. So kabay pa kun tani nga wala na sang magtalabog pa nga mga kamatis sa Kabay dalan. pa kag wala na sang mga insidente nga magresulta sa kinagamo. Kag ang isa man to sa nawidan naton kay Ma'am Maricel Babaquiao nga istoryahan nila ang Iloilo Provincial Government nga makabulig. Paano bala mabuligan ang ining mga bolantero, especially those coming from outside the city. Hibalo kita nga ang mga bolantero nga ini halin pa sa mga kabukiran ang mga ginadala nila nga mga ulutanon no na karga-karga pa sa mga jeep ang iban inutangan pa. Masakit gid.
amo na ang plano sang LEO. Tayo nagagawa diri Ems no. Kung mahilig ka sa sports, nagatanaw ka gali volleyball ang guaya. Volleyball sang city government kag sang provincial government. Hindi nato ni gusto nga ang mga bolantero do kaangay sang bula, no? Nga Ginapasapasahan. pasapasahan na mo sina kay actually ang kamaturan nga may mga pamilya na sila wala pa nila ma-absorb ang realidad halin sang gin-implement ini nga hindi na sila pwede. Kasi una lumpiga ka lang na sang sako mo, Gani. bubuhi ka. Di karon balanta naman ang crisis ara. So why nga hindi maka-come up kamo sang solusyon nga mapungkuanay kay ma-resolbar ini, no? Pangitaon ang mga areas dira nga kinahanglan ma-improve. Kay katungdanan ina sa aton sini nga mga officials naton nga ma-address ang ini nga concern kay pabungol-bungulan mo ni parehos gyapon ni ang resulta niya. Kag hindi dapat pag i-mention Jen or hambalon nga wala sang labot ang syudad Oo, sa mga amo na. ambulant vendors Amo ha. nang masakit gidra kay si ang hambal sa una ni Mayor Jerry Tenyas hindi ta na iya ma-separate ang province at taga province ka, taga city ka. Both kinahanglan mga mag-benefit sa kada isa. So paano mo naman sila nga mga vendors hindi ka mo diri pwede, no? Tutoy karon daw ang imo lang ang mga statements magwa nga daw insensitive sa part nila nga naga-distribute sila sang goods nga need man sang taga city. Kay ti kun ano bi kung isirado ang mga products abi from province hindi may magpagbaligya sa city ay ano na lang to. Ma-paralyze. Paano ta ma-sustain ang ang gastronomy Ang food food security. security nga among gina-promote naton kung may amo sini nga issue hindi ta ma-resolve. Amo naman sila naton daw balik tabla sa volleyball. So dapat i-settle ina ma-resolve ini nga issue. Dapat tsakto tong na-mention mo dyan, may win-win situation nga maistoryahan ng duha ka grupo. Kag makam up sila sa agreement nga makabenepisyo man sa isa, kag makabenepisyo man sa isa. Philippine Standard Time, alas 8:58 na sa aga. Wala na sang oras diri sa programa Iloilo Morning. Gani, thank you, Gid, sa mga live viewers naton, kag sa tanan nga nagapamati sa ilang radyo, kag sa kinaandan. Kami ang inyo alagad, Janelle Baclay. kag Emerald Santiagudo, kita ay kitaliwat dari lang sa Iloilo Morning. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.